Hay, una sa lahat, purihin natin ang Diyos. Manalig tayo sa Kanya ng lubos pagkat siya mabuti at di marunong magpabaya. Matthew chapter 25 verse 18, ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang master. Sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30, itinuro ng Panginoong Hesus ang tungkol sa talinghaga or parable ng mga aliping pinagkatiwalaan ng salapi or talent. Sinabi ng Panginoon, ng paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, ito ay ang Panginoon. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin. Itong mga alipin ay ang mga religious leader at tayo ring mga Kristiyano. Sinabi ng Panginoon na binigyan niya ng salapi or talent ang bawat isa. Ang una ay binigyan ng 5,000, ang pangalawa ay 2,000 at ang pangatlo ay 1,000. Ang tumanggap ng 5,000 ay humayo at ikinalakal iyon. Ibig sabihin, ginamit niya sa negosyo or business ang salapi na tinanggap niya. Ginamit niya ng maayos at wasto ang salapi, kaya ito'y nagtubo ng 5,000 more. So, naging double ang salapi na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang master. At ganun din ang ginawa ng tumanggap ng 2,000. Naging tapat sila sa kanilang master sa talent na ipinagkatiwala sa kanila. Hindi sila natakot at hindi naging tamad gamitin ang tinanggap nilang talent. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay natakot, kaya humukay siya sa lupa, ibinaon at itinago niya ang salapi ng kanyang master. Hindi, ang ibig sabihin niyan ay hindi siya naging tapat, hindi siya napagkatiwalaan na alipin or katiwala. Okay, ang talent sa Old Testament, sa panahon nila ay salapi. Ito'y sahod equal sa 20 years na pagtatrabaho. Sa New Testament naman, ang talent ay maaaring salapi, maaari ding ito'y kaloob or gift. Tulad ng sinasabi sa Romans chapter 12, na yamang mayroon tayong mga kaloob, talent or gift, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Ito ang mga kaloob or talent na mula sa Diyos. May binigyan ng talent na magpahayag sa kalooban ng Diyos. May binigyan ng talent na maglingkod sa Diyos, magturo at mangaral sa kanyang salita. May binigyan ng talent na mag-abuloy or mag-donate sa church. May binigyan ng talent sa pamumuno at pagkakawang gawa or charity. So iyan ang mga kaloob or talent na tinanggap ng bawat isa sa atin. At sinasabi sa Biblia na gamitin natin ang ating talent, ang ating salapi na tinanggap para sa ikauunlad ng Kingdom of God or ng church. Okay, ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang master. Ang ibig sabihin nito ay hindi siya napagkatiwalaan, hindi siya naging tapat na alipin. Ibig sabihin na naging tamad siya, hindi niya ginamit ang kanyang talent, hindi siya nagtrabaho at nagsipag upang may maitulong sa pangangailangan ng Kingdom of God. Ibig din sabihin nito na winaldas niya ang salapi na kinikita niya, hindi nga siya naging tapat sa kanyang master. Ang ating talent ay kaloob ito sa atin ng Diyos upang tayo'y makapaghanap buhay, upang may maitulong sa pangangailangan ng church, para sa mga taong nangangailangan ng tulong at sa pangangailangan din ng ating family. Sa Biblia, sinasabi sa atin na wala tayong pag-aari dito sa mundo, wala tayong dalang anuman nang dumating tayo dito sa daigdig. Ang lahat sa mundo ay pag-aari ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, ginawa niya tayong mga steward or katiwala. Kaya naging co-owner tayo ng Diyos ng mga bagay dito sa mundo. Sa 1 Peter 4 verse 10, sinasabi na bilang mabubuting katiwala or steward ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. At sa 1 Corinthians 4 verse 2, sinasabi naman na ang katiwala or steward ay kailangang maging tapat sa kanyang master. Okay, hindi pari-pariho ang kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. May binigyan ng malaki tulad ng aliping tumanggap ng 5,000 at may binigyan ng maliit tulad ng aliping tumanggap ng 2,000. Ngunit hindi iyan mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos ay napagkatiwalaan tayo at naging tapat
tayo sa Diyos sa kanyang ipinagkatiwala sa atin. Dito sa talinghaga tungkol sa mga aliping, pinagkatiwalaan ng salapi, sinabi ng Panginoon na sa kanyang muling pagbabalik, ang mga aliping pinagkatiwalaan ay pinapagsulit. Ito'y ang huling araw or judgment day. Tulad ng sinasabi sa 2 Corinthians 5 verse 10 na sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ng Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa ginawa niya, sa kanyang ginawa, mabuti man o masama noong siya ay nabubuhay pa dito sa daigdig. Okay, ang tumanggap ng 5,000 at 2,000 ay ikinalakal nila ay yung ginamit nila ng maayos at wasto ang kanilang talent. They use it wisely. Kaya nang dumating ang master, ang Panginoon, sinabi sa kanila na tapat at mabuting alipin o katiwala, yamang naging tapat kayo sa kaunting halaga, pamamahalain ko kayo sa malaking halaga. At sinabi ng Panginoon na makihati kayo sa aking kagalakan. So iyan ang gusto nating marinig sa Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. At ang aliping tumanggap ng 1,000 at itinago ito sa kanyang master ay pinarusahan. Sinabi ng Panginoon na tamad at masamang alipin, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang kabuluhang alipin. Kaya matakot tayo sa Diyos at maging tapat. Maging tapat tayo sa Kanya, gamitin natin ng wasto at maayos, kay maliit man o malaki ang biyayang tinanggap natin mula sa Diyos.